Pumalas na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Layunin daw nitong maprotektahan ang kanilang academic freedom na mahalaga umano ang papel sa isang demokratikong lipunan. Suportado pa rin naman daw nila ang misyon ng NTF-ELCAC na pagkakaisa, kapayapaan, seguridad at pag-unlad. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Joseph Noel Estrada, ang Legal Counsel ng COCOPEA. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa inyong mga taga-panood at taga-subaybay. Attorney Estrada, balikan lamang po natin. Kailan at ano po yung dahilan ng pagsali ng COCOPEA sa NTF-ELCAC? Ang COCOPEA po ay naging miyembro ng task force noong November lamang last year. Kaya po ito naging miyembro ay dahil din po sa pag-imbita sa amin sa maraming okasyon na kami ay kinakausap tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa papel ng mga eskwelahan sa pag-maintain ng peace and order and of course in promoting unity. So I think it was voluntary on our part to be a member of the NTF-ELCAC. Kaya lang po nung around December, nagkaroon po ulit ng pagpupulong ang leadership ng COCOPEA at napagkasunduan na maari nating ipagpatuloy yung ating engagement with the NTF-ELCAC on matters that mutually benefit us, but we would like to maintain our nature as an independent organization. Kaya po kami ay nakapagdesisyon na to respectfully ask that we be withdrawn from the membership from the task force. Gaano po ba karaming private educational associations ang nasa ilalim po ng COCOPEA, attorney? Yung meron tayong 5 major educational associations sa COCOPEA. Ito ay from the faith-based schools, yung mga Catholic and Christian schools. Meron tayong the big universities and colleges, meron tayong mga tech-walk institutes, at meron din tayong mga community schools. All in all, around 2,500 member schools ang nakapaloob po sa COCOPEA. So, doong nagmiyembro po, pumayag po kayong ang COCOPEA maging miyembro po ng NTF-ELCAC. Majority of the 2,500 po ay umokay. Tapos, kailan po nagsimula? I mean, ang iksi isang buwan lamang po, ay gusto nyo na pong humiwalay. Yes. Ano po yung talagang naging mitsa ng pagkalas po? Academic freedom po ang isa sa tinukoy yung dahilan ng pagkalas. Ano po ang ibig sabihin nito? Tama po yun. Well, alam nyo, yung bagay na ganito kasi talagang this is a continuing discussion for us. No, hindi po ito natatapos sa isang pagdesisyon lamang. Talagang lagi we always assess where we are in our role in our education sector. Alam niyo po, ang isang talagang practical na dahilan ay alam naman po natin yung mga problema ngayon sa education sector at napakarami po namin kinakaharap ng mga activities at we want to focus our resources and our energies there. At doon naman talaga ang expertise namin sa education. Last week or just couple of weeks, yung pong year 2 report ng EDCOM 2 ay lumabas na. At marami po doon mga babantayan kami na reforms na para maipatupad, no? At bago pa yan, marami rin tayo mga bills na binabantayan sa Kongreso. So, sa amin pong palagay ay when we reassess our organization, sabi namin, baka hindi natin magampanan ng mabuti yung ating tungkulin being member of the task force at minabuti nga po namin na mag-decide na mag-withdraw na yung aming formal membership. Then secondly, of course, like we mentioned, academic freedom, that has always been our core advocacy. So we want to maintain that independence from government. While we maintain our collaboration, we also would like to maintain that independence from government. Sa statement po ng NTF-ELCAC, sinabi po nitong internal matter ang ginawa po ninyong pagkalas. Pero wala ho bang kinalaman ito sa pagiging kilala ng NTF-ELCAC or naging issue po sa samahan sa COCOPEA, yung issue po ng red tagging sa NTF-ELCAC? Or isa po itong concern din po? Well,
yung specific sa NTF LCAC, so far wala pa namang talagang napabalita na red tagging. I think when siguro 2019, I think 2 months before the formal organization of the NTF LCAC, yun na nagkaroon ng parang issue no, na red tagging of some private universities and colleges na napabalita without validation. So, but there was no NTF LCAC then. Pero syempre lagi namin iniisip din yon na sana hindi na maulit yon, and I hope that when that happens, makapagsalita kami independently. No, kasi ang mahirap yung hindi tayo, pag mangyari yun ngayon at kami ay nasa task force, baka kami ay hindi makapagsalita ng independent no, of the task force. Pero these are all just theoretical. And then tama po yung sinabi naman ng task force, this is really internal to us. At kaya po kami nakapag-decide, yes. And Attorney Estrada, katulad po ng sinabi nyo, at ayon na rin po sa kanila, ay magpapatuloy naman yung pakikipagtulungan ninyo sa NTF LCAC. Pero again, sa paanong paraan po? Well, doon lamang siguro, syempre pipiliin din namin. No? Doon lamang sa mga subject matters that are aligned with our goals and aspirations also. Syempre, hindi namin syempre tututulan namin kung merong whatever violation of due process or the rights of our students or red tagging of schools. Syempre, yung mga yon, it goes beyond the NTF LCAC as an organization. Tatayuan namin yun as a matter of issue. Because COCOPEA has been that way. Kami naman, we stand on social issues and we're apolitical. No? We don't support or we don't campaign against political figures. So, yan po ay tatayuan pa rin po ng COCOPEA, and then those matters naman that align with our objectives, we will be supportive din po. Noong 2018, pinuna po ang mga private institution na breeding ground ng komunista. Ano po ang panig nyo rito? Nag-improve ho ba ang sitwasyon? Nung nangyari yun, I think it was also naging banner story yan. Nagsalita po ang COCOPEA noon dahil kami po ay nanindigan na yung mga eskwelahan po doon na nasa listaan, these are legitimate higher education institutions, and we deny that these are used as breeding grounds for recruitment for joining the Communist Party. And at the time talaga there was no validation naman there was no due process. So ayaw po naming syempre maulit 'yon, no? Sa kahit anumang paraan or kahit sino pang organization ay dapat po hindi po gawin 'yon dahil maaari pong mapahamak ang mga estudyante ng mga eskwelahan na ito. Panghuli na lamang po, itanong na rin po namin yung panig ninyo sa anti-adolescent pregnancy bill. Nakonsulta po ba ang inyong hanay nang i-draft po ito? Wala pa po ulit napapatawag na hearing tungkol po dito. Ang sa amin naman po, we are not totally against it. But there are certain legal principles na dapat pong nandoon. Unang-una po ay hindi po pwedeng totally exclude natin ang ating mga parents, no? Sa mga estudyante na ito before the matter of sex education is introduced in the curriculum. That's number one. Hindi po pwedeng nakalagay sa bill ay without parental consent in terms of education and access to health facilities na may kinalaman po sa sex at teenage pregnancy. And then pangalawa, ang concern po namin ay dapat ay age appropriate ang i-introduce sa curriculum. At pangatlo, dapat po bigyan ng enough flexibility and latitude yung ating pong mga private educational institutions in designing and in designing the curriculum. Dapat hindi yan state-sponsored na para sa lahat. No? Dapat bigyan natin ng karapatan yung mga eskwelahan na gawin yung curriculum na naaangkop sa kanilang mga estudyante. Lalo na po sa amin, marami po kami mga faith-based schools, meaning Catholic schools, Christian schools, at iba po ang kanilang approach pagdating po dito. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA.